Yes, this is the Powerful Comics Man, General Dorado with Chris Bacala Podcast. We have been away for quite some time, Chris Bacala. Muling nagbabalik. Are we back? We back. We back for good. We have never left. Our hearts remain with you. Gerald, kumusta ka naman? Eto, medyo naging busy at I've been busy making millions, Chris Bacala. Alam ko. Pero bukod sa making millions, binisita mo daw ang ating mabuting kaibigan na si Melo Yap. Hindi. Meron daw siyang karinderya ngayon na bukas. Oo, bago. So itong episode natin this episode is brought to you by Pachilam. Pachilam ba ang pangalan? Pachilam ang pangalan. Bakit daw Pachilam? Ano ba naman yung Melo? Pachilam, ibig sabihin, ano daw yun? Ang ibig sabihin daw dun ay masarap sa masbate. Taga Masbate. Si Melo, mahilig magmasbate ang hayop na yan. Masbate o Masbate? Pero rapser ng maliit lang yung pesto niya, pero nagpapaano siya. Nung niyaya mo ako doon para sa kanyang grand opening, ako ay busy kasi. Sayang. Actually, sa totoo lang, di nalalaman ng mga nanonood dito sa Sausawan, itong ating Chris Bacala talagang labor of love ang pagpunta niya dito sa ating paggawa nitong podcast na ito. Sobra Dahil magto 24 hours ka na sigurong gising, Chris Bacala. Diyos ko po, nagising ako kanina alas 3 na madaling araw. Talaga? Bakit? Kasi nakatulog ako na maaga kagabi. Kahapon ng gabi. Tapos nagising ako ng 3. Tapos hindi na ako natulog ulit kasi may client ako ng 6:30 a.m. So kailangan ko umalis ng bahay ng 5. So hindi ka na nakatulog? Hindi na, dire-diretso na. Tapos hindi rin ako nakatulog pagdating sa gym kasi dire-diretso yung mga kliyente ko. Tapos dumating pa yung operationals manager namin at nagpa-training sa akin kasi walang ibang coach na available. So dire-diretso na. Hindi na ako hayop ka, coach, training manager. Hindi tuloy nakapagpahinga si Chris. Wag. Baka masasanti tayo dyan. Ay, hayop ka pa rin! Hayop ka! Hindi, pero kasi ito, lately, sobrang busy ako sa work. Wala na akong balita sa ating butihing abogado. Ay, nako. Ano ba nangyayari sa kanya lately? Actually, sa totoo lang, wala kaming sa dami ng mga trending na lumabas, hindi namin malaman kung ano nang uunahin namin. Pero sige, natin yan. Ang update sa mga kaso ng itong All-Right Community. Dumami na ba ang mga case ng All-Right Community? Oo Well, may mga sinampa naman kasi talaga dun sa last year pa yan yung copyright infringement, ganyan. Tapos yung hindi pala last year, 2022 yun. So last mga 1 year and a couple of months ago. So yun yung copyright infringement case. Kaso medyo natulog yun yung kaso na yun kasi may nagkaroon ng problema sa judge kung ano nang nangyari. Kumbaga, tapos may na-aksidenteng judge pa yata. Basta may nangyari dun sa judge kaya natulog yung kaso for a while. Hindi ba parang may foul play na nangyari kung ba't na may nangyari sa judge? Hindi ko naman alam. Hindi ko alam. Parang nabagok daw ata. Nabagok? Hindi ko alam Basta siya na dahil dun sa aksidenteng nangyari sa kanya, hindi siya makapag-judge. So, kailangan siyang paltan. And medyo natagalan ata. Bago nakahanap ng bagong judge. So, whatever happened to that judge, hindi ko alam kung namatay o kung basta pinaltan yung judge. So, ngayong napaltan yung judge, umusad na ulit yung kaso. Tapos, nung una kasi na-dismiss yung kaso noon. Na-dismiss kasi walang evidence. Basta dinismiss siya nung unang judge. Pumasok, di ko sure kung ganito yung tama, pero parang pumasok siya, pero nung nakita yung judge, dinismiss. Pero nag-motion for reconsideration yung yung company ni RTIA. Okay. Nag-motion for reconsideration kasi ganun normal naman yon na proceedings. Tapos ngayon, nung punasa yung normal yung motion, yung MR, somewhere along the way doon na disgrasya yung judge. So ngayon, natulog yung kaso dahil nga dun sa nangyari. Tapos nung pinaltan,
pumasok na yung mga nag-grant yung MR. So dahil nag-grant yung MR, na-schedule na siya for arraignment. Motion for reconsideration. Kumbaga parang tingnan niyo ulit, baka merong ano yan. So nakitaan na ng probable cause ng fiscal yung sumunod. Tapos ang nangyari pa, ang bad trip dito kinabutihin, nung una kasi two counts lang. 2 counts of copyright infringement lang yung Pinail. Oo. Kaso sa totoo lang mali yun eh. Hindi ko alam kung sinong nagkamali kung bakit 2 counts lang. Kasi ang ginawa nila yung bilang ng counts per channel. Dalawa yung channel ni Butihin eh. Oh. So nga, ba't dalawang channel nun? Ewan ko dun. Parang sketchy kasi di ba lang kung poser channel ba yung isang channel? Well, diba? Tingin ko para lang siguro ang unang plano niya iba yung kabila, mas pang topic yung isang channel, pero eventually indistinguishable na yung dalawa eh. So, diba? Pero parehas pa rin niya nilalagay ng content yung bawat isa. Yun? Regular na nilalagay niya ng content yun. So itong unang kaso, 2 counts lang ang nilagay nila for both channels. Pero mali naman talaga yun. Kasi ang copyright infringement, per video. Dapat per video yung count nun. Ang dami niyang video. 34 ata probably 34 videos ngayon. Tapos yun na, pinaltan nila nung bago mag-arraignment. So yun. May iba pang nangyari na na mga detalye. Pero hahaba lang eh. Kaya in-skip ko na yung ibang mga pangyayari. Etong si Nico David, nung minsan may nakita akong post niya na tinag niya tong si Melo Yap na kukuha lang kayo ng abogado yung abogado marami pang kaso na naka-file. Actually may post si Garawi yung isang tropa namin dun sa grupo. Oo. Meron siyang pa-contest na hulaan kung ilang counts ng ilan na magiging total ng counts ng mga kaso ni Butihin by the end of the year. Pero nagkabanggaan ba sila ni Butihin itong si Garawi? No. Di ba sa crypto ba yan? Crypto? Sa crypto sila unang nag-away eh. So, itong si Garawi kasi yun. If you meet the guy, he's kumbaga napakatino. Kumbaga parang kasi Muslim yun eh. So, kumbaga talagang yung mga good qualities ng Muslim. Hindi ba siya tausog? Hindi ko alam. Mga matapang hindi ko alam kung ano. Pero kumbaga parang he tries really hard to follow the tenets of his faith. Nagko-content nga ng mga tungkol sa sa religion yun. Sa Islam. Hindi not necessarily Islam but yung tungkol sa Diyos, kung totoong may Diyos, mga ganyan. So at saka talaga siya, he really values his dignity, his honor, 'di ba? Di katulad din na mga ni na Melo Yap, 'di ba pa? Parang huwag na tayo mag-name drop, Je. Okay. Hindi si Melo Yap kasi syempre may binavalue niya rin yung honor niya, pero kumbaga parang nakikipagbardagulan siya ng walang habas talaga, 'di ba? Ang ibig sabihin itong si Garawi, very conscious siya doon sa self-image niya na may value, na parang conservative type, tama ba? Oo, ganun. Unlike si Melo Yap, parang free-flowing. Oo, free-flowing. Parang bardagulan. Walang pakialam si Melo di ba? Oo. Ang motto kasi ang diskarte kasi ni Melo, gagagawin mo, gagagawin kumbaga din kita. YouTuber mentality talaga. YouTuber mentality. So, kumbaga may kipagsabayan ng... Parang haring bangis, kumbaga. Je, makikipagbardagulan kahit kanino, di ba? So etong si Garawi, siya mas composed siya na tao. At saka, magkakaiba tayo ng mga personality. Bakit papatulan nito ni Butihing abogado natin eh? Well, kasi nagpapa-grandstand kasi si Butihin ng mga panahon yun, nung tungkol dun sa Axie. Kasi ang sinasabi niya, scam daw yung Axie. 'Di ba? So, at saka eventually sinasabi niya na rin na scam yung crypto, tsaka yung mga NFT, ganyan. Lahat. Actually, pag inano mo yung... Kasi si Garawi, itong matindi kay Garawi. meron siyang spreadsheet. Nakasave lahat ng mga video ni doon. Ni Lib. Ni Butihin, napanood niya lahat 'yon. Kaya alam niya talaga
alam niya talaga kung anong mga pinagsasabi Pinag-aralan talaga niya itong mga content ni Butihin. Ganong klaseng tao si Garawi. Kumbaga kasi ibang klaseng magtanim ng ano to. Galit. Sama ng loob. Pwede mo sigurong sabihin to an extent. Pero kumbaga, very methodical at very very gusto niya pag may sinabi siya, meron siyang pang backup. Ilang taon na pa tong si Garawi, if I may ask, Je? Baka mga mid-30s yan, mga ganun. So mas matanda pa tayo sa kanya. Oo, mas matanda sa kanya. Baka baka early to mid-30s si Garawi. Kasi minsan itong si Butihin walang halinghinang mga patotsyada na lang ang pinaggagawa sa kanyang YouTube channel. Pero kasi nung time na yun, medyo doon nagsisimulang maging maging ungas tong si Butihin eh. Doon sa Axie issue. Doon niya binuo yung yung mga core culto members niya eh. Pero kasi feeling nila talaga, pinaglalaban nila, they were against scammers. Oo. Which is wala namang masama doon. Kung kaya ang problema kasi, itong si Butihin, na halata kasing pag pinag-aralan mo yung ginagawa niya, nag-grandstand siya na meron akong advocacy against scammers, against Ponzi schemes na crypto. Sugal. Basically ganun. So, doon siya nagbabank na parang lagi niya sinasabi yun, tayo lang ang tayo lang nagsasalita against Axie kasi ang daming nahumaling sa Axie eh. Diba? At ang dami rin kasing kumita nung simula dun sa Axie. Pero minisrepresent niya sina Garawi tsaka sina Nico David. Ang sinasabi nila parang ihinanay sila ni Butihin dun sa mga ginawa silang poster boys ng mga Axie ng mga Axie fanatics. To think na magkakilala silang, si Nico and si Butihin personally magkakilala kasi 'di ba meron silang kaso together. Ongoing yung kaso nila noon. At nanalo tong ating kaibigan na si Nico, 'di ba, dahil kay Butihin. Tama. Etong si Butihin basically ginawa nilang poster boys yung dalawa, si Garawi at si Nico, ng mga Axie defenders. Pero sa totoo lang, very nuanced ang approach ni ang tingin ni Nico tsaka ni Garawi sa Axie. Sila ang unang nagsabi na etong Axie na to, may opportunity dyan, pero dapat maingat ka kasi pwedeng mag-burst yung bubble niyan. Tama. 'Di ba? Kasi kumbaga, you need to know when to get out, or kumbaga, pero walang masama kung kikita ka. 'Di ba? Kung gusto mong subukan kumita kasi diyan. Kasi may risk at pina-point out ni Garawi at ni Nico 'yon. Kaso itong si Butihin, dahil wala siyang pakialam doon, gusto lang niyang magka-views, ito yung ginawa niyang example na itong dalawang ungas na to. Ito yung kagagawan kung bakit sikat ang crypto sa Pilipinas. Tapos ang ginagawa niya kasi, parang minisrepresent niya na ini-equate daw ni Garawi sa actual na mga commodities ang crypto. Which is hindi naman niya sinabi yon. Basically, he twisted his words. Na parang, ang sinabi kasi ni Garawi, comparable yung value ng crypto sa fluctuation ng value ng mga goods, like ng oil, like ng gold, at ng kung ano-ano pang mga commodities. Yun ang sinabi niya. Hindi niya sinabing magkasing halaga ang gold at saka crypto. Pero alam mo naman, Je, when it comes sa ganyan, ang magaling mag-manipulate, mag-twist ng mga words and philosophy, mga abogado. Kasi pinag-aralan nila yan eh. Oo, 'di ba? So ito, 'di ba, sana ako magaling na abogado, 'di ba? Hindi ba? Kaso itong hindi ba siya magaling? Actually,
actually sinwerte din si Butihin dito kasi nung time na yun, pinipigilan nitong si Nico David Sigarawi. Hayaan mo na yan. Kasi nung time na yun, medyo takot pa si ating kumparing Nico sa hindi naman Butihin. Siguro, hindi pa naman sila magkaaway nun eh. Pero kumbaga parang, hayaan mo na kasi Kasi ngayon nakikita ko yung mga post ni Nico talagang pumapalag eh. Oo, talagang pumapalag. Dati wala na. Hindi na, nawala na ang takot ng ating Nico David. Kahit 4'11 siya, pumapalag na siya. Oo. Wala na. Hindi na takot si Nico David sa kanya. Tapos, kaya yung mga ni Garawi, tumigil siya eh. Oo. Pero sa totoo lang, gusto niyang sagutin si kumbaga parang, pero naghihintay siya na pagkakataon na sagutin si Butihin. Pero Jet, tanong kita personally nakakapanood ka na ba ng mga ni Libs? Kasi ngayon, wala nang pumano sa timeline ko eh. Mukhang hindi na siya pinag-uusapan eh. Well, kasi mga ginagawa niyang content ngayon. Ganito kasi gulpi na sila eh. Ang dami nilang kaso, ko ba naman ng sandamakmak na kasong ibagsak sa'yo. Tapos may disbarment ka pa. Disbarment. Actually, yung disbarment para sa akin, yun ang pinakamatindi eh. Kasi yun ang, pag bumagsak yung disbarment na yun, pag natuloy yun, mawawala yung kaisa-isang pinagmamalaki yung niya. Title niya. Na pagiging abogado. O ano ka ngayon? Pag nawala na yung attorney sa unahan ng pangalan mo. Mawawala na hindi natin siya tatawagin na Butihin pag nangyari yun. Ano na lang siya, si Boyuhog. Boyuhog. Parang Boy Tapang Mas masagwa pa kaysa sa pangalan ni Boy Tapang. Hindi kasi yung bagong tawag ni Melo sa kanya, si Boyuhog. Kasi nung minsan, nagla-livestream siya. Hindi ko alam, basta nagrarani no siya. Lobas ang uhog ng ating Butihin. Ang tanong, na-capture ba ni Melo itong... talaga na-record. Naka-record. Ay, i-play mo nang i-play. Gusto ko makita yan. Huwag na, hanapin ko pa eh. Sige, pero sige. Mo na lang, may hirapan tayo Pero yun nga eh. So, ano bang pinag-uusapan ng ating Butihin ngayon? Kung ano pinag-uusapan niya, Nico, yun din. Hindi. Ang ginagawa niya, kasi ang daming punto sa kanya ni Tulfo eh. Gulpi siya sa mga kaso. Tapos, isa pa bukod dun sa mga kaso, ang dami niyang blunder. Ang dami niyang blunder kasi sa mga abogado, may mga rules diyan eh. Like dun sa disbarment. Pag may disbarment case ka, hindi dapat pinag-uusapan 'yon. May confidentiality 'yon dapat. Pero siya, kinontent niya. Ungas pala siya. Kinontent niya yung disbarment case niya. Tapos sinabi niya, pinakita pa niya yung papel. Binasa niya pa yung mga excerpts doon. Edi lalo siyang madidiin nun, di ba? Ano ginagawa niya? Humingi ba siya ng simpatya sa mga supporters niya? Parang yun ang ginagawa niya eh. In all honesty, tingin ko tanga lang talaga. Tanga lang talaga si Butihin. Kasi dapat alam mo yun eh. Ano ba yan, diba, Butihin? Dapat alam mo, kumbaga parang meron kang sa gym. May mga rules na pag ginawa mo to, ay siguradong tanggal ka. Tama, diba? tama. Dapat alam mo yun eh. Diba? And you would know it by heart. And siya hindi, apparently not. Kasi, pero, feeling ko alam niya yan eh. Pero he wants to appeal dun sa general population ng supporters niya. Kasi nangyari yun eh. May mga kakilala ako sa gym na mga dating coaches na natsugi sa gym kasi gumawa ng illegal. Pero hindi nila gustong malaman ng mga kliyente nila dati na kaya sila natsugi dahil dun sa illegal na gawain na yun. So nagpo-post sila sa Facebook na kaya siya natsugi kasi ganyan na parang mahal ko yung work. So parang feeling ko ganun ginagawa ni Butihin. Kaso hindi nga eh. Ang ginawa niya, basically yung offense ang ginawa niya doon. Hindi siya siguro baka ganun ang iniisip niya. Pero kasi may nilabas si Fiscal EJ na mga batas tungkol sa mga kung paano i-handle ang mga disbarment cases. So isang nakalagay doon is yung dapat confidential in nature. Kumbaga, unless it is public interest, dun lang ma-discuss ng media. Feeling ko, bro, itong si... hindi naman public interest yung kaya public interest ba yun? Feeling ko itong si Butihin, akala niya siya si Alex Jones. Pero sa law,
Yung parang nilalaglag lahat ng mga feeling na dapat ilaglag. Pero nawawala na siya dun sa focus na dapat may standard na way paano gawin, pero siya dahil meron siyang platform para sabihin nyo. Kagaya ko, di ba? Actually, na-call out ako ng nanay ko eh. Dahil kung ano-ano sinasabi ko sa podcast na to. Shout out, Mami Bakula. Shout out, Mommy and Daddy na nakikinig dyan sa Albuquerque, New Mexico. So, kumbaga sabi ng mga magulang ko, ano ba yan? Wala na kaming hindi alam tungkol sa iyo. Lahat na lang, pati sex life mo, sinasabi mo. Pati yung mga pagta-transgender mo, hayop ka. Sabi ko, Mom, who's gonna tell them? Who's gonna tell? So parang feeling ko, itong si Libs, ginagawa niya yung Chris Bacola route. Pero di niya naiisip na, uy, taka lang, may all eyes on you. May mga abogado nakatingin sa'yo kasi malaking channel ka na eh. At isa pa, ikaw Chris Bacola ka, di ba? Siya, abogado siya. Meron kasi, hindi dahil nakakaangat sa'yo dahil abogado siya, ha? It is, meron talagang sinumpaang kumbaga rules ng pagiging abogado. Kasi ang pagiging abogado, privilege yan eh. Privilege yan. Nakakalimutan niya, Jay. Hindi niya yung kaya nga merong yung CPRA, yung Code of Conduct ng mga abogado. At pwede ka talagang madisbar, matanggal yung pagka-abogado mo if the IBP, Integrated Bar of the Philippines, finds na you are violating or constantly violating those rules na tingin nila ay standard ng isang abogado on how he should carry himself, especially in public. Etong si Butihin, hindi niya iniisip yon kasi feeling niya kasi kumbaga hindi ko naman sinasabing, although sinasabi natin diyan, tatanga-tanga siya. Hindi ko naman sinasabing bobo talaga siya totally. Hindi naman. Pero tingin ko, ang tingin niya sa sarili niya, he is much smarter than he actually is. And sometimes it gets the better of him kasi if he really thinks that about himself, parang trap. Parang he's setting himself up na gumawa ng sarili niyang hukay. Well, actually, sa totoo lang, wala naman akong pakialam kung ganun siya talaga, 'di ba? Ang problema kasi, he is a lawyer and there are lots of people believing him, 'di ba? At kumbaga he is misleading hundreds of thousands of people into false teachings about the law. Katulad ng age of sexual consent lang. Ito, I'm just criticizing him about his public persona. Kumbaga, kasi obviously mali siya dun sa age of sexual consent. Hanggang ngayon pinagsisigawan niya pa rin 'yun. And even yung mali niyang paniniwala. And even yung mga ibang lawyers na kakilala natin disagree kung anong sinasabi ni Butihin. Even his own wife disagrees. Oh. On record to? Inamin niya dun sa nung in-interview siya dun sa kay Attorney Claire. Oh. Sinabi niya yung asawa daw niya hindi din tingin niya nung tinanong niya anong age of sexual consent? 16. Anong reaction niya nung sinabi ng misis niya 'yon? Ngiti lang. Ngiti lang siyang hayop siya. Ako wala na akong pakialam doon. Alam mo, pero ito lang 'yun eh. Kasi YouTuber siya eh. Kaya nga. YouTuber na siya. Hindi na siya butihin. YouTuber siya na butihin. Oo. Pag na-disbar siya, ano mangyayari sa kanya? Well, actually, ang matindi diyan, kasi pag yung mga copyright content pag umakyat na sa korte, pwede kang pwede kang by YouTube rules. Pwede pag nag-request yung isang party doon na ipa-close yung channel mo, pwede nilang gawin 'yun. Oh, ganun katindi, no? So, paano pag nawala yung channel niya? Parang ginawa yun ni Brendan Schaub dun sa isang maliit na YouTuber eh. Oh, sa US. Although it may look like a bad look for the person. Katulad kay Brendan Schaub, hindi siya parang may backlash sa kanya 'yun, 'di ba? Yung ay sinasabi natin, kaya natin siya kinampihan nung una. Actually, we were rooting for you, Butihin. Actually, 'di ba yung una nating episode na nakipagsimpatya
tayo sa kanya kasi medyo parang sa tingin natin hinaharas siya ng RTIA or ni Raffy Tulfo mismo. Until we realize na siya pala yung Raffy Tulfo! diba? Buisit siya! Until we realize na hindi na out of line talaga siya. Out of line talaga siya. Yun kasi hindi na-realize ng ibang ng ibang mga tao. And kasi medyo kailangan pag-isipan mo pa kung bakit out of line si Butihin Na-explain na yan natin dito. Na-realize natin yan, di ba, nung si Nico David ay tinira niya. Di ba? Actually, dun sa ang pinakang pag nagse-Senate hearing, di ba, tapos kinakampihan niya yung mga kriminal. Oo, di ba yung sa mga past episode natin, di ba, kung paano niya pagtawanan yung pagko-cross-examine ito. Sino bang senador yun? Basta si Bato yata. Si Bato. Basta panoorin niyo yung mga past episodes namin kung wala pa kami nare-release in the future. I-rewind niyo lang lahat from episode 1 until episode, kung anong episode ng ngayon. May 100 na ba tayo? Oh, well, lagpas na. Lagpas na pala. 110 na siguro tayo. Hindi ko maalala. Bubuhay ako sa nakaraan. No, pero it's makikita mo talaga na hindi na talaga siya tungkol sa batas. It is, alam mo anong ginagawa niyang content ngayon para makagante siya dun sa mga kaso. Kasi gulpi sila dun sa mga kaso Gulpi talaga siya Tapos ang dami pang nadamay na mga vlogger dahil sa kanya. Sino-sino? Yung team yung mga Ampalayagang. Hindi, Ampalayagang kami yun Hindi ba? Sorry. Dito sa atin yun. Sa atin yung Ampalayagang. Yung mga ang tawag ko All Right Pero ngayon baby boy ko. Team All Right. Mga kabatas ang alam ko nag-all right lang si Ryan Rems Bakit ba ginagamit ni Libayan itong si Ryan Rems na quote? Anyway, itong si Butihin, ang ginagawa niya, mga content niya, yung dating asawa ni Raffy Tulfo. 'Di ba? So personal na talaga. Tapos pati yung anak ni Tulfo dun sa dati niyang asawa. Talaga? In-interview niya. Pumayag. Oo nga. 'Di ba? Binayaran niya ganyan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pero syempre ang sinasabi nila, she came to him in her own accord. Diyos ko po, binayaran yan. Maybe. Hindi naman natin sigurado. Binayaran. Lahat naman may kanya-kanyang baho, Butihin Bakit ka parang holier than thou kung magsalita? Gusto mo bang isiniwalat ko lahat? Bakit may nalalaman ka ba? Joke lang, wala. Gusto ko lang sabihin yung isiwalat lahat. Parang ang intense kasi. Gusto mo bang isiwalat lahat? So, yun ang nangyayari. Dahil dyan sa mga ganyan, nagkakaroon siya ng problema and he has no one to blame but himself. Yung kanyang Julalay na Boy Bantot. Si Boy Bantot. Kamusta naman? Actually wala akong pakialam doon kay Boy Bantot. Hindi ko tinitingnan yung Nakikita doon sa ibang GC, napapansin ko na may mga napapanood po ba siya? Napapanood may nagpo-post. Nakikita ko, hindi ko naman pinapanood yung mga niya. Pero nakikita ko nag-guess siya kung sino-sino. Dinedebate niya kung sino-sino. I was looking forward sana, Jen, na makasama natin siya dito sa iyong studio. Pero oo nga hindi na pala mangyayari yun. Ano ba nangyari sa iyo, Kaayo? Oo nga. Yan ang tanungin mo. Ikaw ang ano ba nangyari sa iyo, Kaayo? Actually, sobrang busy ko lang talaga, 'di ba? Hindi nga tayo makapag-episode diba? Oo nga. Pero meron pa kaming napag-usapan ni Kaayo na na magdebate? Parang ganoon. Magkakaroon ulit kami ng episode. As in face to face? Papayag siya? Hindi, doon sa kahit online lang. Kasi layo niya Layo niya. Ayoko nang papuntahin dito yun. Saka baka patayin ka noon, Je. Saka ayoko doon. Aminadong scammer yun. Talaga? Oo nga pala. Oo nga pa, inamin niya pala. Ayoko na pa. Diba? Yung nag-double down siya sa sinabi ng kanyang Diyos na si Libs. Tapos napasama pa siya. Well, siya naman nagsabi nun Hindi naman ako Inamin niya doon sa TPKP, doon sa live stream namin. Mukhang proud siya di sige. Ikaw na nga
Pero namin ba niya mabantot siya? Yan ang... hindi pa niya inaamin. Yan ang itanong natin. Melo, ba't mo ba alam na mabantot siya? Siya ba nagbansag doon? Siya nagbansag. Si Melo, malamang si Melo. Mukhang marunong si Melong kumilatis kung sino yung mabantot at kung sino hindi. Pero Je, pag-usapan itong Ampalayagang. Balita ko may plano kayong get-together. Kasali ba ako nababanggit. Sumama ka. Kasali ba ako dyan? Baka naman gagawin yung selling kit dyan, ha? Hindi. Hindi ko alam kung Team Ampalayagang ba ako, Team Libs. Team Bumalik na din. Ikaw pala yung tik-tik, no? Kasi doon sa GC meron daw tik-tik. Talaga? Fucked up yun. Gago kasi daw si Melo, walang pakialam. Gayto walang pakialam si Melo. Kahit tik-tik ka, welcome ka dun sa GC. Talaga? Ganun si Melo, yap. Ganun ka ululo. Sabi ko nga sa kanya, bakit mo ginagawa yan? Diba? Kung magagagawa ka ng problema, sabi niya, ayaw mo na. Pero, ito Jay, ito, off the record na to. Hindi na off the record kasi naka-record pala to. Kamusta si Melo as a person? Hindi ko pa siya kasi na-meet eh. Kamusta siya? Actually, siya? Actually, yung mga sinasabi niya dun sa stream, Totoo. Parang pag kasi sa live stream yung mukhang kumag, 'di ba? Tapos nangaasar, 'di ba? Tapos basta meron siya personality doon. Kung ano man ang tingin mo sa kanya, kung respetable ba siya o hindi siya respeto, bahala ka na. Pero pag personal mo siyang nakausap, mahihiyain. Mahihain siya. Hindi alam mo, parang typical yan sa mga... Hindi man exactly mahihain, pero hindi mo siya makikitang na parang larger than life. Siguro kasi bro, sa YouTube, like kunwari ako, sanay nakikita tayong nagkasalita eh. Oo. Tapos syempre, in real life, like kunwari, nung una ko na-meet si Haring Bangis, di ba? Hindi naman ako lolo Ben doon sa harapan ni Haring Bangis. Mukha akong tanga doon, di ba? Yeah. Sino ba ito? Putangin natin. Ba't sino si Ben Tulfo ba ito? Siyempre, coach ako, di ba? So matino yung... And even si Haring Bangis, di ba? Hindi naman siya nagyayabang kaagad ng kausap. So parang, may formal way of treating. 'Di ba kahit naman ikaw nung unang mo na-meet si Rendon, 'di ba? Very formal, wala yung parang ungasan, 'di ba? So parang yung ine-expect natin usually sa karakter ng kung sino man nasa screen. Pero nung na-meet ko si Rendon, naramdaman ko yung pagiging Rendon niya. Yung karakter niya. Pero yung hindi yung Rendon na coops talaga sa social media. Kasi iba yung pagkatingin ko kay Rendon sa ang tingin ko kay Rendon hindi naman talaga kupal eh. You saw through him kasi. Pero yung typical na Pinoy na nanonood lang, they would think na iba, na parang coops to. Pero Rendon in real life, businessman, diba? Sobrang solid. Si Melo, actually, he's a very sweet guy. He's a very sweet guy na maalalahanin. Diba, katulad nung nag-order ka na, umorder ka na. Ganyan, bro, I wouldn't be surprised kaya nga may mga baby siya, di ba? Oo. Maalalahanin na, he's a sweet guy. Ano bang tawag niya sa mga kultong babae niya? Baby? Meloyap babies. Meloyap babies na kasama si Astrid. Si Astrid, pupunta kasama dun sa pupunta, ito, Je. Makikita mo ang kiligili ni Astrid. Yun nga. Pwede bang i-video natin yung pag-amoy ko at pagkilates in real life ng kilikili nito ni Astrid para ako mismo mag-smell proof nito. Kung may anghit ba si Astrid? O talaga bang makinis ba talaga yan o sa video lang? Tama. Magpaalam tayo kay Astrid. Sige, ako bahala. Astrid, taka lang, sino ba nag-invite sa akin doon? Ikaw lang. Baka mamaya, ano ginagawa nyo dito? Hindi. Invite ako ni Jay. Hindi. Okay ka doon. Sige. Baka mamaya gulat ako doon. Baka mamaya doon si Nico doon. Anong sinasaya mong 411 akong hayop ka? Pupunta ba si Nico? Pupunta yun. Kasi ito, lately, napapasama ako madalas dito kay Haring Bangis sa kanya mga sa episode bar. Diyos ko po, sobrang makasalan ng bar, ang episode bar. Talaga? Kasi nilasing ako doon eh. At napilitan ako mag-freestyle doon sa kanilang entablado. Nag-rap ako doon. Talaga? Tapos syempre sa kaka-freestyle ko, medyo, alam mo, pag freestyle, parang naghahamon ka. Oo.
Eh parang inahamon ko to si Jormiel na, hoy, aking bangis, mag-rap ka dito. Oo. Hindi ko na lang sabi ko siya, lasing na ako. Ano si Rendon, parang sabi ko, totoo ba to? Hinahamon ko itong dalawang to mag-freestyle. Wala po mga patol sa kayo, mga tanga doon sa harapan. Pwede bang jumam doon? Sa ano? Oo, kaya nga. Dadaling ko yung blues harp ko. Actually, may mga ibang singers doon nag-perform na dati ko nakasama sa mga gigs nung araw. Tulad ni? Si Pedro, basta iba-iba ng pangalan. Basta sumali to ng mga sa Showtime eh. Magaling na R&B singer to. Tapos namukaan niya ako, tapos nag-shoutout siya, oy, ikaw pala yan. Oy, dapat yun ang ginawa mo. Bakit kasi nag-rap? Bro, andun si Luxuria. Kailan ba si Luxuria? Parang narinig yung ko. Yung flip-top rapper na babae na yun. Nakalaban ni Akata. Hindi pwede magpatawad doon. Andun yung mga, meron pa doon kawig ni Skastakli. Hindi ko alam kung Skastakli pa talaga yun eh. Talaga? Kasi meron doon, kumanta nung kata ni Skastakli. Tapos sabi ko, si Skastakli ba yun? Kasi kamukha ni Skastakli eh. Baka nga si Skastakli. Hindi ko alam kasi puro mga, malay ko ba, di ba uso ngayon yung mga ginagaya yung mga sikat, di ba? Like yung Flow G ng Litex, di ba? Malay ko ba kung Flow G ng Litex? Hindi mo makilala yun? Hindi. Bro, meron kasi doppelganger tong si Flow G. Hindi, i-search mo. Flow G. merong barker boy sa may Litex na hawig ni Flow G. Talaga? Tapos gumawa siya ng video nung pandemic na nagtatawag siya. Yung Flow G ng Litex nga, yun. So hindi naman siya sobrang hawig ni Flow G, pero parang siyang spoof ni Flow G. So hindi ko alam kung yung kumakanta nun, nung kata ni Skastakli, kung si Skastak ba, o yung parang mala Flow G ng Litex. Anong kanta ni Skastakli? Yung sa susunod na lang. Pero ang ganda eh. Maganda yung kanta niya. Sa susunod na Tapos lang. itong naman si Coach Aaron, itinag yung yung official page ni Skastakli. So yung pa gusto ko i-confirm pag kita kami ulit nila. Tingnan mo, patingin ng itsura nung ni Binidyo niya ba? Binidyo niya ba? Ito may video ako. Patingin natin, ikumpara natin yung Teka, maghahanap ako ng picture ni Skastakli. Tingnan natin kung kung kamukha. Skastakli 2024. Skastakli. Teka, 2024. Pwede bang pakita to sa Teka. Itapat mo lang sa camera. Sige. Teka, hanap muna ako ng hanap muna. Medyo Tapos bro, pwede ko nang pakita din yung freestyle ko na hinaham ko si Rendon saka si Jormiel. Ito cotton camera eh. Teka. Tingnan muna natin tong To, may vlog si Skastakli kung ano itsura niya ngayon. Patingin. Ay, hindi pala. Parang lang niya. Teka. Mali itong napuntahan ko. Ano bang itsura niya ngayon? Ano bang IG ni Skastakli? Extraordinary. Kasi Daryl siya, di ba? So, okay. Extraordinarial. Okay. Ito. Malamang bago to kasi may bagong jowa eh. Teka. Buksan natin. Extraordinary. Putang ina ng wordplay yan. Ang hirap bigkasin. Extraordinary. Buisit. So yun, nag-jam kami doon sa episode bar. May mga pakita mo kung ano itsura niya, no? So ito kasi nakasombrero siya eh. So meron mo siya salamin dyan? Yan ang itsura ni Skasta. Meron siyang salamin? Wala siyang salamin. Wala. Pero yung hukbo niya, ganyan. Ito nakasombrero siya dito eh. Tingnan mo yung tattoo. Yung tattoo, imposible namang gayahin niya yung tattoo. Wala rin tattoo kasi tingnan mo yung suot niya dito. Pakita mo dun sa Puta, hindi yan! Hindi yan! Pati. Ulit. Napeke ka! I-post mo dun sa niya. Dito sa camera. Patingin. Hindi kita eh. Teka. Tagalin natin to. Tanggalin mo muna yung... Yan. Doon sa kabila. Yan. Hindi, Pero pwede, kita ko yung hawig.
Kita ko yung hawig. Hindi yan. Iba yung boses eh. Hindi siya yan. Kaya nga yung sinasabi ko na... Hindi siya yan. Kaso itong si Coach Aaron, itinag yung extraordinary na baka na-pege siya. fan page. Hindi ko alam, baka gusto lang niya i-flex na kunwari kasama namin si Skasta. Pero anyway, masayang night yun. Na-meet ko si Attorney Ace. Shout out sa'yo. Yung abogado ni Rendon Labador. And marami pang ibang influencers na hindi ko kilala. Pero sobrang saya nung night na yun sa Episode Bar. At marami silang mga events ngayon, Jen, nagaganapin dun sa bar na yan. Diyan yung Salbakuta, diyan sila Nina. So kaabang-abang ngayong March. Nina, magandang gusto ko manood doon. Oo, alam mo, nung pandemic. Jealous of the one who... Anong pandemic, bro? Sobrang sikat ni Gigi Delana. Gusto ko sabihin sa mga... doon pupunta si Gigi? Doon na lang. Gusto ko si Gigi. Hindi. Yung nga yung sinasabi ko. Oh. Sobrang sikat si Gigi nung pandemic. Oh. Pero sinasabi ko doon sa mga Gen Z na to, mga kakilala ko, alam mo, bago yung mga putang inang Gigi Delana yan, there was Nina. Si Nina ang OG niya mga yan. Pero ikaw, hindi ko pala alam, Jen, nabihag ka rin pala ni Gigi Delana. Bakit? Dapat di ka naman bihag doon. Dapat Nina tayo. Team Nina tayo. Nang humaling kaya naman sa batang maganda, retokado ang ilong. Hindi, siya? Magaling kasi talaga yung sa skills. Sorry, Nina pa rin ako. Sa skills. Alam mo, hindi ko naman kailangan mamili sa kanila. Pero syempre, iba yung dating ng Nina, OG. Ako, minsan na kami nagtalo ng aking ex dati about between Ariana Grande and Mariah Carey. And ako Mariah Carey. Mariah Carey tayo dyan. Wala siya, pinipit niya. So parang ganun yung si Nina sa si Gigi eh. Parang pilit ko silang kinokompara kasi puro cover songs yung mga tiyutugtog nitong mga babaeng ito eh. Sabagay. Diba? Actually, comparable. Kung may YouTube na dati, Gigi Delana rin ang dating ni Nina. Oo. At mas sexier pa kasi sexy si Nina manamit eh. Oo. Nung time niya eh. Oo. Yung nga lang, pero si Gigi nagko-concert ng nakabikini. Talaga? Hindi ko pa nakita yun ha. Pero nakita yun? Medyo kaya pala nang humaling ka, Je. Ha? Kasama na yun. Pero actually shocked ako nung nung nakita ko na ganyan pala siya. Pero gusto ko na siya bago pa nangyari yun. Dahil sa mukha niya, no? Gumanda kasi siya eh. Gumanda eh. Kasi sumasali pa siya sa Showtime dati. Kasi nagparitoke nga siya ng kanyang mukha. Diba? So parehas kayo ni Myron. Nandahil sa mukhang pinaritoke na parang Michael Jackson na nang humaling kayo, mga walang iya kayo. Pero hindi, all good kay Gigi. Pero hindi lang kasi ako, call me an old soul pag may nakita na ako na unang gumawa, parang doon ako parang kainan, 'di ba? Kuwari may mamonlok, 'di ba? Sorry, kahit may chowking noodles, mamonlok pa rin ang una ko natikman. Kaya yung pa rin ang pinaka-the best sa akin kahit lasa siyang medyas. Ito, tingnan mo to. Yung ni Gigi. Sa nagko-concert siya na wag na nating lagyan ng Oo, pero sound. Hindi talaga mabenta sa akin si Gigi, hindi ko maintindihan kung bakit. Sabi nga, binabash nga siya na na sobrang wild niya raw eh. Kasi nagpapaganyan-ganyan siya. Yung pagiging wild siguro okay lang sa akin kasi trending ngayon kahit si Taylor Swift nakabikini eh. Pero ang akin lang kasi yung style niya is very similar sa style ni Nina. Well, for sure naman 'yan. Influence niya 'yon si Nina. And ganoon naman talaga kasi may influence ka ng mga hindi ko lang kasi matanggap, alam mo, parang sa music, di ba? Sinong rock band ang pinaka gusto mo nung araw? Nung time mo, yung rock band na local? Kahit international. Well, dati mga Foo Fighters, Nirvana, ano ba? May Guns N' Roses. Guns N' Roses. Guns N' Roses. Later on ko na yung mga Rolling Stones eh. Pero nung kailan ba tinatanong? I mean, hindi para sa high school or college. Yung high school, mga local syempre yung mga pinagtripan ko noon. Yung tipong Green Day. Yan, Green Day, di ba?
So, sino yung similar ngayong panahon na to na parang may pagka-Green Day? Yung mga My Chemical Romance siguro? Hindi, wala. Hindi, iba yung My Chemical Romance. Pero yung Sa parang Green Day. ginaya ng Green Day na parang Pinoy na banda. Walang gumaya. Hindi nawala yung yung rock. So ito Sa parang Pinoy, ito example siguro mas yung ang mga counterpart ng mga Eraserheads dati sa kasikatan na lang, hindi na dun sa genre. Katulad ng Ben and Ben yun ang parang Eraserheads River Maya nila ngayon 'Di ba? Ben and Ben. Talaga? Oo, kasi yun ang super sikat at saka yung yung Four of Spades, kaso yung Four of Spades pwede pa humilera sa Eraserheads, pero yung Ben and Ben parang diba? Yung parang South Border siguro yun. Mas South Border siya. Ganun. Tama. Parang 'di ba? Ganun. Pero sila kasi yung mga sikat dati. Tama kasi Gigi Delana, para siyang Nina talaga. Oo. Nina. And sa akin, bilang sobrang fanboy ni Nina noon, na mayroon pa akong CD noon. Pinagjajakulan mo! Hindi. Kasi pinapatugtog na. Hindi. CD nga Walang video yon. Nina live lang. Nina live. Meron siyang special, di ba? Pero sa bar. meron ako CD lang ng Nina live. So parang hindi ko nagjajakulan yan. Pero ang ibig ko sabihin, pero pwede ko pagjakulan. Pero ang ibig ko sabihin, nung high school ako, Freestyle Nina. Freestyle Nina, Jinky Vidal, di ba? So ngayon, pag nakakita ko ng the likes of Gigi Delana, na no knock-off sa kanya, na magaling talaga siya, na parang similar lang yung style, walang pinagbago, nagkataon ng maganda. Kasi tinan mo, dude, sino mo kung wala siyang band na ganun kagaling? Hindi siya magiging ganun ka-excellent. You have to give it up sa banda ni Gigi. And feeling ko, kahit sinong ilagay mong dyan, magandang muka, ako, ang dami ko yung nakitang ganyan papahit-palit Bro, nung pinanood ko yung Imago for the pinaka-latest, kasi nung unang pinanood yung Imago, si Aya De Leon pa yung vocalist Asahan Tapos nung nasasagiyo ako, kasama ko si Zia Quezon, tapos sabi ko yung Zia Quezon, nasa si Aya? Ay, hindi na siya yung vocalist. Matagal na. Tapos nakita ko ng batang, sino itong batang to? Pero, dude, kuha niya yung yung delivery nung mga kanta ni Aya. And mas siya, mas maganda, mas yung parang spunky, ganun. Gen Z is. So parang wala pa siya sa spotlight. Nagkataon lang kasi nung pandemic, ang ganda ng timing ni Gigi. Pandemic siya sumikat, di ba? Sakto. Sa Kumu nga lang dati siya nagsimula Kasi dahil mga videos, so ito, pag nagiinuman kayo mga tropa, lagi siya yung piniplay. Tapos ito mga ungas na mga lalaking mga tropa ko, parang na-hypnotize sila doon sa harapan ng TV. Tapos ako naman, uminom ako, parang fini-figure out ko, ano bang meron to? Ano ka ba? Wag ka naman. Nag-hate ka lang, Chris Bacula Hindi ako nag-hate. Sabi ko nga, magaling nga siya. Pero, kasi para sa akin, meron na akong nakitang kagaya niya So para sa akin, hindi ko siya hindi gusto Baka isipin niyo hindi ko siya gusto. Hindi ko lang siya ma-appreciate kagaya ng appreciation nila. Okay. Na sobrang galing na galing. Kasi sa buhay ko, nung high school ako, nakakita ko ng Jinky Vidal, ng Aya De Leon, ng Barbie Almalbis, ng Nina, ng Jimmy Bondoc. So para call me old school na hindi nag-evolve, pero yun ako 'Di ba? Si Gigi kasi ang isang naging niya key to success is tama kayo doon nung pandemic, yung live streaming, yung mga online gigs. Yun ang ginawa niya Dati nakikita ko pa siya sa Kumu. Ngayon yata wala na siya sa Kumu So nagla-live stream sila ng mga kanta. Tapos naalala ko nagpapa-fundraising pa siya dahil may sakit ata airmat niya, parang ganun. Tapos yung kalog siya tapos they make fun of the songs, tapos lolokohin nila yung kanta, tapos kakantahin niya ng seryoso. At saka yung vocal vocal range niya talaga is really matindi, malawak talaga. Nakikita ko nga na-realize ko kung gaano na siya kasikat kasi yung mga foreign na nagre-reaction sa mga singer, madalas na siyang
i-review eh. Kaso ito yung thing ngayon, ngayong 2024. Nasaan na si Gigi Delana? Nagigig siguro. Hindi na siya ganun ka-viral kagaya ng pandemic, di ba? Well, lahat naman kasi hindi naman nagtatagal habang buhay. Diba? Pero tingnan mo, alam mo kung sino pa rin nandito? Nag-viral? Sino? Flo G and si Skastakli. Meron nga silang bagong video ngayon. Oo nga. Deserve. Oo, nakita ko yung At puro, nakita mo yung video? Naka-Rolex sila. Sabi ko, putangin ng mga rapper na to. Nung araw, nung 90s kayo, mga fake flex. Ngayon, talagang legit. Totoo bang kanila yun? Regardless, pero nakita mo yung performance ni Flo G nung sa Wish Awards? Hindi. Dude, kasama niya yung mga kakilala kong yung mga saxophone, tas orchestra. Sobrang galing. Ay, nakita ko yun. Snippet lang, nakita ko lang. Walang parang sabi ko, mas magaling pa to sa performance ng mga legit na banda eh. Legit naman yung mga yun, bro. I mean, legit naman talaga sila. Si Flo G, bro. Legit talaga yun. Yung nasa likod niya, magagaling talaga yung mga kilala ko yun eh. Mga naging banda ni Marga J yun, ni Zia Quezon, tas iba't pa. Pero para ma-pull off ni Flo G yung rap dun sa malaking stage na yun at manalo siya ng nung award niya dun sa category niya na siya yung best something award. Nakaka-impress yun. At consistent siya. Hindi siya yung bigla nag-boom from X-Battalion to. From X-Battalion, consistent siya hanggang na-achieve niya yun sa Wish Bash. And sobrang namangha ako dun sa performance. Parang sabi ko, never in my life makakita ko ng isang rapper na mag-dominate ng stage kagaya ng pag-dominate nung mga banda. Pati yung, alam mo yung, wala nga siyang plus one eh. Sumasabay lang siya dun sa mga, andyan sila, shout out kay Nicole Reluya, kay John Reluya, yung mag-asawa niya, napakagaling niyo talaga. Pero wala si John dyan, si Nicole yung saxophone dyan eh. Baka i-copy strike tayo eh. Baka. Yung isang babae doon, bro, na nakasax, yun. No. Si Nicole yun. Oo, yan. Yan. Well, actually, gaito yan, bro. Kaya lang tayo na-shock dyan. Kasi hindi natin nabibigyan ng opportunities yung mga artists natin usually eh. Especially the rappers. Ang tingin ko lang hindi sila medyo kahit gaano sila kasikat katulad ni na Looney, ni na Skastakli. Wala na si Looney doon. Oo nga. Well, at least kumbaga yung mga yan, yung mga ganyan, no matter kahit gaano kataas yung naabot nila, 'di ba? Sila eh. Hindi sila yung ibang mga yung mga musikero, lalo na yung mga magagaling talaga. may pagka-snub, actually snub talaga sila. Snub talaga sila and they don't think, very few of them are open to accepting people like yung mga nasa Flip Top na legit musicians na parang tingin nila una siguro hindi lang sila na-expose doon sa kultura. Tingin nila parang mga jejemon lang tong mga to. So kahit yung mga sino bang mga sikat ngayon? Flo G, sino pa? Skastakli. Yung mga ganyan, lalo na pag narinig nila na galing sila sa XB, 'di ba? Parang ganun na yung reaction nila. Pero ngayon kasi bro, hindi ko lang kung up to date ka pa sa music ngayon ng mga kabataan. Ibang level na yan eh. Kaya nga. Hindi na sila kagaya nung dati. Ngayon, mga banda na nakikipag-collaborate sa kanila. Tama. Ngayon lang sila nabibigyan ng ganyang klaseng recognition. Nung panahon ni na Looney, hindi sila nabigyan ng ganyan. Tingnan mo si Zach Tabuldo, meron silang kanta ni Al James, di ba? Zach Tabuldo yun na kung kuwar nung 90s ka, tapos nagpa-pop ka, never mo maisip magkaroon ng seryosong kanta with a rapper. Either spoof na verse lang yan, di ba? Pero kay Zach Tabuldo at kay Al James, di ba? Unless si Francis M ka, di ba? Dati, di ba? Pero si Francis M kasi tinahak niyang iba't ibang genre, di ba? Yan yung mga
orchestra accompaniment. Hindi naranasan ni Looney yan. Hindi. Diba? Kasi hindi. nung panahon nila, hindi pa sila ganun ka-mainstream. Although pinilit ni Looney yun nung time na sikat siya. Kasi silang dalawa ni Ron Hendy para may may mga live band sila eh. Oo. Ginaya nila yung mga sa US, yung mga rapper may live performances, may bahista sila, may drummer, may lead guitarist, tapos sumasabay sila. Pero hindi kagaya nung ginawa ni Flo G ngayon na talagang putang ina, parang orchestra level shit. Oo, ganun. May horns, may horn section, may keys. Parang tangina, damn, daig mo pa i-heads. Diba? Ayun, yung nag-concert yung River Maya, meron silang orchestra na diba? company. Pero dati, parang ngayon lang nangyayari yun. Di katulad dito sa sige. katulad nitong kay nasan ba yun? Ito usual na nangyayari sa kanila katulad nitong kay Lisa. Dun sa Blackpink. Blackpink, okay. O diba? Yan yung stage niya. Oo. Ang ganda. Yan yung stage niya. Grabe, light tapos show. itong nandito sa gilid, yung nasa baba na yan, dun sa Diamond, orchestra yan. Tangina, isang buong Diamond. Tapos nandun yan. Siya lang mag-isa yan o buong Blackpink yan? Mag-isa lang siya dyan. Tapos, diba, ayan orchestra yung nandun eh. Sipin mo, Lisa na parang ngayon lang I mean, hindi siya kasing tagal ng e-heads, diba? Pero ibig sabihin, sanay kasi sila ng ganyan. Diba yung, nauso yan, una ko nakakita niyan dati nung yung Metallica eh, 'di ba? Actually nabash nga sila noon eh nung panahon na parang tanginan niyo. Bakit may orchestra diyan? Talaga? Oo, may album sila noon na meron silang kasamang orchestra. Ano ba pangalan nun? Infamous 'yun eh kasi tapos, madaming mga purist na nagalit. Live or recorded 'yun sa album? Alam ko live 'yun tapos gumawa sila ng album. So, ginawa din ng ng Wolfgang. Meron alam ko nagganon sila eh. Pero the thing is ito, Je, yung point ko kay Gigi sa kay Nina. And hindi na to about Nina, yung kay Gigi na lang in particular. Ang hirap maging top, like si Looney, 'di ba magaling si Looney sobra. I mean no question. Magaling si Looney. And si Gigi din naman magaling. Pero para ma-maintain mo na relevant ka pa rin, pinag-uusapan ka pa rin hanggang ngayon, or binubook ka pa rin sa mga award shows, or may mga awards ka na panalunan, mahirap yun eh. Mahirap talaga. And yun na nagawa ni Flo G. Time and time again. Pero ang tagal na nung X-Battalion era eh. Kumbaga, bago pa lang nung pandemic, bago pa yung Gigi Delana era, andyan na siya eh. Para sa akin for somebody who doesn't follow hip-hop, ngayon pa lang siya nag-peak. Dati nung XB kasi sila parang hindi ko sila pinapansin eh. Hindi ko pa sila kilala eh. Siguro ikaw kasi mas immersed ka diyan sa hindi ko nga sila gusto noon eh kasi diba? Parang ginaya na yung beat ni Justin Bieber, yung I'm the One. Yung kalimutan mo na yan eh. So naririnig ko sila. Pero ang ibig sabihin, yung consistently lang ba na pack, tapos nagkaroon sila ng pelikula, di ba? Pelikula with Ai, naging sila ni Ai, naging alaga. Tapos nung naghiwalay sila, pumutok ulit yung pangalan nila. Parang laman sila ng controversy eh. Kasi bakit? Kasi marunong silang gumalaw sa social media. Yun ang sinasabi ko. Kasi si Gigi, okay, na figure out niya na live streaming is the thing. Pero hindi niya na ginawa yung parang vlog. Ngayon kasi si Flo G nagba-vlog to kasama ni Pastillas Girl eh. Kasi yun yung girlfriend niya ngayon. Si Skostakli dahil kay Zainab. Mismo, tas parang nandun pa siya sa circulation, di ba? Tas hanggang ngayon may actually, issue. Yun ang isang key nila for their relevance. Tama. Yung issue, yung intriga. Di ba yung whole thing na si Zainab nakipag-hook up, yung sinong Ray Parks? Di ba? Tapos hanggang ngayon, nasasabit mo pa rin yung pangalan ni Skostakli, di ba? Isinisingit pa rin ni Skostakli yung sarili niya doon. Mismo. Diba? And even sila, kahit ayaw na pag-usapan si Skostakli, may mga tweets pa rin towards Skostakli na parang, pre, iwanan mo na yung mag-ina mo, ako na bahala dito. And ando pa rin yung pangalan nila ni Flo G, di ba? Tas kaya parang back and forth lang. Wala ka na makitang ganun sa ibang artist eh. Na-maximize na yung yung lahat
lahat ng avenues. Pero kung sa longevity ang usapan, ang pinakang I think pinaka successful diyan na OG talaga. Bamboo? Hindi, si Regine Velasquez. Ay, oo naman. Diba? Mula nung 80s hanggang ngayon, Nandiyan pa rin Regine Velasquez siya. Oo. Hindi na siya kasing sikat nung back in the 2000s. Kasi tingin ko yun, early 2000s, 2000 to 2005, tingin ko yun ang pinakang prime Regine Velasquez eh. Pero ngayon, nakita pa rin ba yung siya? video niya nakasama si Robin Padilla? Hindi. Aling doon? Yung malandi siya. Hindi mo nakita yun, di ba? Video na Nasa bago lumang video na. Yung parang nilalandi niya si... Music video? Hindi, parang guesting eh. Tapos... alam ko na yun. Sa stage? On stage. No, nakita ko na yun. Tapos sinabi niya mamaya, tapos hinalikan siya ni Robin Padilla. Oo. Nakita mo yun? Nakita mo gano'n ka-hot si Regine Velasquez nung hot, araw? Ang hot daw talaga ni Regine. Dude, ang hot talaga niya. Alam mo, nung nakapanood ko yung video na yun, doon ko lang na-restangin na, ang hot pala ng taputang inang. Hindi, pero sa bagay, kahit dati, parang siyang si Mariah Carey nun eh. Actually, hindi ko siya nagustuhan nung ginagaya niya si Mariah Carey eh. Kasi si Regine Velasquez na siya eh. Bakit? Hindi niya naman kailangan gayahin si Mariah eh. Oo, kaya hindi niya kailangan gayahin si Mariah. Oh, alam ko yan. Napanood ko yan. Ano? Madaming chismis na madaming chismis na nasty about Regine eh. Yung iba mama, 'di ba? Nakita pero mo yun? wag na nating iano na yun kasi wala naman tayong So, parang ang ibig legend sabihin, irespeto natin ng legend ni Regine Velasquez. So, ibig sabihin si Regine yung longevity andun na parang siya sa Michael V, 'di ba? Pero yan. Hindi siya nag-peak ulit eh. Okay lang 'yun. Peak. Okay lang 'yun. Peak. Kasi you can't really remain at the top sa bagay, all the ang tagal din time. ng era niya, no? So, andito tayo kumbaga parang give chance to others. Alam nga namang ikaw lang lagi ang nasa. Pero ibig ko sabihin, si Regine, saka si Gigi, wala na silang ibang avenue kundi yung singing lang. Hindi kagaya itong mga rappers na to, may vlogging sila, kaya yung kung ano man yung ginagawa nila, ang dami lang ginagawa. Madami rin naman kasing mga artist na parang sobrang sikat. Like katulad ng Freestyle. Sikat na sikat sila. Eraserhead, sikat na sikat tapos biglang nawala. Wala diba? na, nag-disband diba? na. Biglang nag-disband. Yung MYMP nga wala na eh. O diba? Yung freestyle kasi yung banda na sikat na sikat yun. Ang gaganda ng mga kanta nila eh. Diba? Tapos biglang nawala. Sino ba nawala? Si Jinky nung sumikat, nagsolo. Naghiwala yata. Pati yung like yung MYMP naging juries na lang, tapos yung lalaki mag-isa na lang. Yung lalaki kanta ng kanta. Umukha siyang tanga. Di alam maganda boses. Parang kang rip-off ni Rico. Yan, hayop ka. Matabang Rico yan ka. Hindi ba, magaling naman siya mag-perform, pero wag ka nang kumanta. Pero sumikat siya, bro, nung nag-duet sila ni Pops Fernandez, yung Bakit Ngayon Ka Lang. Siya yun freestyle yun. Freestyle yun. Siyempre siya sabi mo? Sinasabi ko yung sa MYMP. Yung lalaki. Yung mukhang in-check. Magaling. Yung si Top, yung sa freestyle, magaling yun. Yun. Magaling yun. Yung kamukha ng Rico yan. Hindi ko naisip na Rico yan. Pero Hawig pwede. Rico yan, mataba. Kasi maliit eh. Maliit siya. Maliit kasi. Hindi si Rico yan, medyo matangkad. So, sorry. My bad. I stand corrected. Ang nasa isip ko si freestyle vocalist na lalaki. Magaling yun. Magaling yung si Top. Magaling yun. Pero yung sa MYMP, hindi maganda yung boses si Chin ba yan? Si Chin. Juris and Chin, Juris diba? and Chin. So, magaling naman siyang mag-gitara. Pero yung boses niya, nasa tono kasi naman siya. Kasi mukha siyang in-check, diba? Tama ba? Kasi Chin ang pangalan niya eh. Nasa tono naman siya. Yun nga lang, di maganda yung timbre ng boses. Pero bakit sila para sa akin, ha? Pero bro, tama ka. Bakit sila naging Juris and Chin? Tinanggal ba nila yung banda? I think. Kasi MYMP na naging Juris and Chin, di ba? Baka nabaduyan sila. Baka make your mama proud yung ibig sabihin ng MYMP eh. Hindi na nga, yung mga iba nga, hindi alam na make your mama proud yun. Basta MYMP lang, di ba? Si MYMP. Si MYMP. Meron akong tawag dito. Meron akong katrabaho dati na galit sa MYMP. Bakit naman? Hindi ko alam. Parang galit na galit lang siya. Putang inang MYMP.
Sino? Bakit ka ba nagagalit sa MYMP? May particular person ba sa MYMP? Asar na asar lang siya. Ewan ko. Or si Juris lang yung... Kasi medyo malaki bunga ni Juris. Naaasar daw siya dun sa boses na hindi ko alam. Ang ganda naman ng boses. Ano ba yung... Kinakaasaran mo? Ano ba yung sikat na kata ng MYMP? Come in and get me. Isa yun. Pero ang gusto kong kanta nila yung ano, I was gonna, I was kinda hesitant Alam ko na. to tell you. Alam ko na ba siya, Ines? Kasi parang pa-cute eh. Yun, siguro. Di ba? A little bit of Ayan, fool. ganun. Yan. I'm a little bit lonely. O, parang naaasar daw siya. Parang naaasiwa siya. Parang puro hinga. Hindi, kung ganun, edi asar na asar siya. Kay, baka atakihin siya sa puso kay Moira. Moira? Diba? Ayaw, Kung sa putang hinga. ina. Oh, Diba? ako nga, hindi ko gusto yung mga kanta ni Moira eh. Makita ko lang si Moira, parang gusto ko na magbasag ng bote. Sorry kasi si Moira parang ang daming away na siguro sa mga piyesta, kasi bro, diba? Ang sinimulan ni Moira. Tignan mo bro, si Moira, magaling siya. Pero meme na siya eh. Ginawa siyang meme ng social media eh. 'Di ba? Kaya sayang. She could have been Regine Velasquez pero I don't know kung sayang kasi madami pa ring fan base yan eh. 'Di ba? Pero nasaan si Moira ngayon? Ewan ko. Pero she had her time, 'di ba? Oo. Like I said, sometimes parang sobrang sikat ka for 1, 2, 3 years, ganyan, and then all of a sudden your fire will lose its Naabutan fuel. mo ba, speaking Diba? of fire bro, naabutan mo ba kung gaano ka-hot si Jacqueline Jose? Si Jacqueline Jose. Nung araw, yung the late great Jacqueline Jose. Ikaw ang asawa. Dude, Ako kabit lang. sinasabi Yun mo ang, sa mga... yun ang iconic line daw. anong movie yan? Hindi ko alam eh. Di mo alam. Sinabi lang sa akin nung tropa kong bakla. Pero Ginagaya niya yun. ito ba yung sexy Jacqueline Jose o yung Oo. matabang Jacqueline Jose na? Hindi, sexy to. Sexy. Diba? Ano ba? Nag-bold si Jacqueline Ang Jose. daming di alam na nag-bold siya. Ikaw, Chris, ako lang namatay yun. Yan pang pagbabold niya ang Hindi, gusto ko ipapaalala lang mo. i-admire yung kanyang beauty nung hanapin natin. kakabatayan. Alam mo, maawit niya si Andy Eigenman. Siyempre, Na slim. Na slim. Parang minsan yung katawan niya, slim. Pang, Gusto mo pakita natin hinahanap ko na nga. Ipakita. Sige, magsalita ka dyan. Chris. Alam mo ba nung araw ito ay nakaligtas sa akin si Jacqueline Jose. Kasi naabutan ko na si Jacqueline Jose, nanay na sa mga pelikula eh. Oo, ako din. Actually, nagulat din ako eh. Na parang, mayroon pala siyang mga, yung mga live toro show, mga ganun. Pero lahat, come to think about it, dude, lahat ng mga, kahit si Regina Pareño nung araw, may mga bold movies lahat yan eh. Parang lahat yata nagsimula sa bold movies Sina Lorna Tolentino. Diba? Si Vilma Santos, meron. Yung aking favorite na si Maricel Laksa Pangilinan. Jacqueline Jose. Naku, grabe. Para siyang petite version ni Andy Eigenman. Ito, 'di ba? Para siyang pwede mo siyang para siyang mga bareto 'di ba? Ganong level ng beauty niya. O sa kami pagka Jackie Rice. Yun. Yung puti niya. Ito. Laki Kala pa na ko siya ng mga Olongapo yata, Pampanga, yung ganong area, yung sa mga foreigner, 'di ba? Sa mga base camp na mga pwede kasi Oo. foreigner yung alam ko half siya. Oo, kasi meron siyang movie na based doon, bro Doon sa baka ampon pa to. Baka grabe ka naman. Hindi ko alam. Sorry. Oy, Jay! Respeto naman! Makaampon. Ano to, classmate natin nung high school? Di ba ganun yung high school? Di ba makaampon ka? Hindi kasi kung nasa... Kasi mayroon akong kaibigan na ganun. Anak siya ng ex ng mga galing sa doon nga sa mga base. Sa mga base. Oo, tapos pinaampon siya. Yun daw ang sinabi, yun lang ang nalalaman niya tungkol sa magulang niya. Tapos makikita, kasi hindi niya kamukha yung mga niya, ang ganda niya eh. Tapos yung pala may half something siya. Tapos, bali anak siya doon sa mga call girl doon. Alam mo ba bro, speaking of call girls, typical sa hood, magaganda mga offspring. Kasi mga, 'di ba, yung mga pag-call girl ka, naanakan ka ng mga Hapon,
ng mga AFAM, di ba? Mm. So yung bunga doon, yung mga, kaya minsan sa Malabon, bro, makakita ka ng mga magagandang dalaginding na naglalakad kasi mga anak yun ng mga call girl nung araw, di ba? Oo. Alam ko na kung sinong katapat niya ngayong era na to. Sino? Si Ellen Adarna. Yan. Di ba? Tama. Di ba pwedeng Ellen Adarna to? Kasi di pa uso yung yung boobsy retoken nun, kaya all natural yan si Ellen Adarna yan. Jacqueline Jose, oo. And feeling ko, nung time niya, wild child yan eh. Tignan may tsura niya, oh. Mukhang maraming parties na na-attendan doon si Jacqueline Jose. Pwede, di ba? Mukhang marami siyang nakainuman. At mukhang marami siyang... Wag mo lang ituloy yan, Chris Bakula. Wag mo ituloy yan. Iniisip ko pa lang, Jay, parang may lumalabas na ng konti na pre-cam. Wag. Rest in peace. Magulos dili ka. Tingnan mo yung kanyang mukha. Grabe. Magunos dili ka, Chris Bakula. Alam mo, Jay, parang gustong pumunta ng Majestic ngayong gabi. Bahala ka. Parang may naalala ko. Kala ko ba matutulog ka ng hayop ka? Teka lang. Maiba muna tayo. Sige. Lately Tama ka na. RIP Jacqueline Jose. Miss Jacqueline. Maraming salamat sa iyong contribution sa industriya, sa sining ng mga Pilipino. Ilang oras na ba tayo, Jay? Lagpas na tayo kanina pa. Okay. Tapusin na itong episode na to para makarami tayo. Sige. Okay. Yun na muna. We Paalam. Out.